Handog namin ngayong buwan ng kababaihan ng isang docuseryeng tuklasin ang matagal nang bumabalot na misteryo sa isang obra ng dalubhasang pintor na si Juan Luna, ang La Bulaqueña. Hindi raw ito imahinasyon at may tunay raw na inspirasyon ang babaeng ipininta ni Juan Luna. 2 Bulaqueña na ang sinasabing tunay na pagkakakilanlan nito. Pero may isa pang itinuturo at maaaring sa Maynila raw nakilala ng pintor. Sa huling bahagi ng ating docuserye, matuldukan na kaya at ating makilala ang tunay na La Bulaqueña? Sama natin tuklasin yan sa docuseryeng hatid ni Kapuso Primetime Princess, Barbie Fortesa. Isa na marahil sa pinakamisteryosang larawan na nakatanghal sa pambansang museo ay ang La Bulaqueña, isang obra ng dakilang pintor na si Juan Luna. Maraming nag-akala na siya ay si Maria Clara ng nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, ang mundong minsan kong napasok sa telebisyon. Pero ang babae sa larawan na kinilala lamang bilang La Bulaqueña ay tunay raw na nabuhay, hindi kathang-isip lang, at maaaring nagkaroon ng malaking ugnayan kay Juan Luna. Ang Binondo na marahil ang maituturing na primerang distrito sa Maynila noon. Sa Binondo matatagpuan ang iba't ibang klase ng negosyo, tindahan at maging tahanan ng mga itinuturing na matataas sa lipunan. Kabilang sa prominenteng angka na nakatira sa Binondo ay ang pamilya ni Don Sabas del Rosario at may bahay niyang si Mariquita. May 2 silang anak na babae, sina Paquita at Lolita. Noong panahon na yon, ang Palasyo ng Malacañang ay palaging hindi presentable, palaging may sira, palaging marumi, at nahihirapan ang mga gobernador-general na humanap ng lugar kung saan sila makakatanggap ng mga bisitang marangal. So ang nangyari, madalas sila ay humahanap ng mga nakakariwasang taga-Maynila at doon sila nagdidiwang at nagtatanggap ng mga bisita. Malimit daw na may mariringal na handaan at pagtitipon o tertulias sa malapalasyong bahay ng mga Del Rosario sa Calle Espeleta sa Binondo. Pawang malalaki at maimpluwensyang tao ang imbitado. Kabilang sa mga nagtatanghal at nag-eestima sa mga bisita ang magkapatid na Paquita at Lolita. Ang mga magkapatid na Del Rosario noon na sina Paquita at Lolita ay siyang mababansagan nating mga it girls noong panahon na yon. Sila ay tanyag dahil sa kanilang pananamit at pag-aayos ng buhok. Kinikilala ng mga kanilang mga kaibigan sa lipunan bilang mga fashion plates. Kaya sila ay talaga namang hinaharana at nililigawan ng mga ilustrado. Madalas daw dumalo sa mga pagtitipon sa bahay ng mga Del Rosario ang magkapatid na sina Juan at Antonio Luna. Bukod sa galing sa pag-awit at musika, matalino at nakapag-aral daw ang magkapatid. Dahil magkasing edad at pareho raw ng mundong ginagalawan ni Juan Luna at Paquita, naging magkaibigan sila at ilan pa nilang kaklase sa Ateneo. Ipinalalagay rin ng marami na niligawan daw ni Juan Luna si Paquita. Katunayan ng ilang lumang liham na mula umano kina Juan at isang nagngangalang Paquita. Malimit daw na may mariringal na handaan at pagtitipon o tertulias sa malapalasyong bahay ng mga Del Rosario sa Calle Espeleta sa Binondo. Pawang malalaki at maimpluwensyang tao ang imbitado. Kabilang sa mga nagtatanghal at nag-eestima sa mga bisita ang magkapatid na Paquita at Lolita. Ang mga magkapatid na Del Rosario noon na sina Paquita at Lolita ay siyang mababansagan nating mga it girls noong panahon na yon. Sila ay tanyag dahil sa kanilang pananamit at pag-aayos ng buhok. Kinikilala ng mga kanilang mga kaibigan sa lipunan bilang mga fashion plates. Kaya sila ay talaga namang hinaharana at nililigawan ng mga ilustrado. Madalas daw dumalo sa mga pagtitipon sa bahay ng mga Del Rosario ang magkapatid na sina Juan at Antonio Luna.
Bukod sa galing sa pag-awit at musika, matalino at nakapag-aral daw ang magkapatid. Dahil magkasing edad at pareho raw ng mundong ginagalawan ni Juan Luna at Paquita, naging magkaibigan sila at ilan pa nilang kaklase sa Ateneo. Ipinalalagay rin ng marami na niligawan daw ni Juan Luna si Paquita. Katunayan ng ilang lumang liham na mula umano kina Juan at isang nagngangalang Paquita. There is an existing letter kasi na na-auction ng Leon Gallery na galing kay Juan Luna to his brother Antonio na tinatanong niya, ano ang gagawin ko sa dami ng mga sulat na galing kay Paquita? And in fact, may letter pa ni Paquita that was kasama with a lot where she was very hurt na hindi na siya pinapansin, hindi na siya sinusulatan. Parang feeling niya nag-ghost na siya eh. Yung letters were successfully auctioned and napunta sa isang buyer who's very interested in history and art. Dahil sa angking ganda ni Paquita, marami ring haka-haka na maaaring si Paquita del Rosario ang naging inspirasyon ni Juan Luna para iguhit o ipinta ang Labulaqueña. To remember na he met a mestiza. Eventually, si Juan Luna na in love siya, hindi lang mayaman, hindi lang brainy, hindi lang de buena familia, but super mestiza. Kumbaga ngayon, sila yung mga Ann Curtis noon. Sila yung mga Pia Wurtzbach, sila yung mga Catriona Gray. Kaya kung may ideya man si Juan Luna ng isang magandang Pilipina, siguradong papasok sa kanyang isip ang magkapatid na Del Rosario. At dahil kilala niya sila talaga, siguro bilang pintor, ikaw rin ay kukuha ng inspirasyon sa mga taong kilala mo, sa mundong alam mo. Pero kung si Paquita man ang Labulaqueña at matagumpay na naipinta ni Juan ang kanyang ganda, bigo naman itong makuha ang puso ng dalaga. Ang alam natin, si Paquita ay niligawan nga ni Gregorio Araneta at ni Macario Arnedo ng Pampanga na siyang naging lolo ko. Early years ng 1900s, pinakasalan ni Don Benito si Paquita del Rosario. Ngunit si Don Benito Legarda ay namatay noong 1918 sa France. Kaya nabiyuda na si Paquita noon. Maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasehan ni Juan Luna sa Labulaqueña dahil ito ay isang, kumbaga, bintana sa kanyang pag-iisip ng isang magandang Pilipina. Mahalaga na malaman natin ang storya nito dahil ito ang naging basehan ng magandang dalagang Pilipina. At ang magandang Pilipina, hindi lang noon, pero hanggang ngayon. It has become an ideal. Hindi maikakaila sa mga likhang sining ni Juan Luna. Magiliw siya sa magagandang babae. Sa Portrait of a Lady, ipininta ni Juan ang may bahay ng si Paz. Sa Parisian Life, nakalarawan naman ng isang babaeng pinaniniwala ang tagapagbigay aliw. Pero ang Labulaqueña, walang pagkakakilanlan sa tunay na buhay. Kaya marami at iba't iba ang hinala. Siya ba ang ina at katipunerang si Iyang ng Bulacan-Bulacan? O ang magandang dilag na anak ng praile na si Emiliana ng San Rafael, Bulacan? At maaari rin namang ang moderna at magiliw na si Paquita ng Binondo sa Maynila. Hindi pa rin natutuldukan ang tanong ng marami. Sino nga ba talaga ang Labulaqueña? Marahil ang sagot sa tanong na yan ay nasa puso ng bawat isa sa amin. Ang mga babaeng nakikipaglaban para sa pagkakapantay-pantay. Ang mga babaeng hindi takot magbanat ng buto para mabuhay ng marangal. Ang mga babaeng may mataas na pagpapahalaga sa katotohanan at edukasyon. Ang mga babaeng nagtataguyod ng kanilang pamilya. Ang mga babaeng handang manindigan para sa bayan. Sila ang tunay na mukha at diwa ng Labulaqueña. Ako si Barbie Forteza at yan ang kwentong dapat alam mo.
maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasihan ni Juan Luna sa La Bulaqueña. Naniniwala ako na siya na nga yun. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung mag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. May namatay pala dahil sa kanyang kamay. Parang ang lungkot ng mukha niya. Ito, may ebidensya kaming magpapatunay na siya yung nasa painting.